Nico? Sige, let's welcome na si Doc. No? So guys, good evening. Another amazing night and an enlightening actually evening for everybody. No? So actually, alam naman natin weekly, inaabang-abangan natin tong session with Doc Joey. No? So sa mga guests, I would just like to give you a brief background of who Doc Joey is. No? So Doc Joey is an OB-GYN, perinatologist, anesthetic, and functional medicine doctor. So he's been a speaker for health for more than 20 years, and he is a guest doctor of Salamat Doc. No, so guys, madami tayong matututunan about health when Doc Joey starts talking. No, so um, a request lang namin is I hope everybody will turn on their camera, no, para mas lalong ganahan si Doc Joey, 'di ba? And let us all be put on mute, then just listen to Doc Joey. So without further ado, I would just like to welcome Doc Joey. So guys, palakpakan natin. Please type 1. Okay. Can you hear me? Magandang gabi po. Isang maulang mabagyong gabi sa inyong lahat at mabaha sa ibang lugar. Maraming salamat po, Coach Nico, sa generous introduction. Thank you, Doc. Opo, and I'm so happy to be here again. Sana ho yung ibang internet maging maayos despite the weather, ano? Para naman tuloy-tuloy ang ating discussion. Okay? Okay po ba? Thumbs up na lang sa camera para hindi na magta-type. Ayan. Okay? So, ang topic po natin ngayon... Doc, sorry yeah, pinapa-announce lang po ni Mentor na we are live and naka-mix group po tayo together with GM Mark Cariaga po. Yan, live po tayo sa Facebook, guys. Ha? So, pa-invite po. Okay? Go on, Doc. Sorry. Okay. All right. Pero bago tayo mag-start, pwede ba ako mag-request sa inyo na ang topic natin ay stroke, no? Gusto ko lang sana lahat tayo ay magkaroon ng enough oxygen sa ating brain. Sundin nyo lang ho yung i-request ko sa inyo. Lahat ho tayo ay sana mag-open ang camera at gusto ko yung makitang huminga. Bibigyan ko kayo ng tip para magkaroon ng enough oxygen sa inyong brain. Sabay-sabay ho tayong huminga ng malalim. 1, 2, 3, 4. Hinga po ng malalim. Hold it. 1, 2, 3, 4, 5. Blow. Unti-unti. Palabas. One more. Hinga malalim. Hold it. Dahan-dahan libas sa bibig. Isa na lang, last na lang. 1, 2, 3, 4, 5. Hold it. Unti-unting ilabas. So, kamusta po ang pakiramdam? Relaxing. Relaxing. Okay, dapat ginagawa niyo yan tuwing umaga, no? Para mag-exercise tayo tuwing umaga. Alright. Okay. So ang ating topic ay cerebrovascular accident o stroke. Po. Nakita niyo po ba yung slide? Nakikita niyo po ba yung slide? Yes, Doc. Okay. Ang topic po natin ay tinatawag nating stroke or medical term ay cerebrovascular accident or in short CVA. CVA. Okay. May is the National Stroke Awareness Month. So isang buwan yan na ina-aware tayo about stroke. Hindi kagaya ng diabetes na isang araw lang na nagtitipon-tipon ng mga may diabetes as nagse-celebrate, kumakain ng marami. No? Ang National Stroke Awareness ay isang buwan. Although hindi naman como July na, nakalimutan na natin ang mga issues about the stroke. Okay.
merong tinatawag na Stroke Society of the Philippines, no? Sino po ang gusto mag-member nito? Libre po ang membership. All you have to do is to have a stroke attack. So, gusto nyo lang kung maging member, mag-stroke lang ho kayo, libre na. Okay? So, bago tayo magpunta sa abnormal, kailangan muna nating malaman kung ano yung normal, di po ba? Tama? Tama po. Okay, ito yung itsura ng ating brain, no? Yung nasa kaliwa, kung makikita nyo, familiar naman kayo sa itsura ng brain dahil may makikita kayong ganyan sa palengke. Pag bumibili kayo ng mga karne, may nakikita kayong brain na nakalatag sa lamesa ng nagtitinda. Pero kakaiba yung sa human, no? Kung makikita nyo, yung nasa kanan naman, may tatlong parts, major parts yan. Yung cerebellum, yung pinakamalaki, kung saan nandyan lahat yung ating mga network, kung saan yung main function ng brain, no, ay nangyayari. Sumunod yung parang maliit na ball sa likod, yun yung cerebellum. Yan ang nag-dictate ng balance ng ating katawan. At yung sa ibaba, yung spinal cord, no? Yan yung mahaba hanggang doon sa gulugod natin. Yan yung binoblower natin, no? Sa loob ng vertebra. No? Yan yung nakalagay doon. Okay? So, pag nakikita nyo sa kaliwa, yung blood supply, no, yung isa sa major blood supply niya yung tinatawag nating carotid. No, yung pag nag-pulse tayo sa leeg, yung nagpumupulso, yun ang carotid. Yan ang isa sa major supply ng ating brain. Yung isa naman ay sa likod, yung vertebral artery. Pag nakita niyo yung nasa kanan, very intricate, no? Yung network ng blood vessel, no? Kasi the brain is a major organ, no? Na importante sa ating katawan. So, okay, ano ba yung function ng brain, no, sa nervous system? Yan ang central processing center. Yan ang bahala sa ating awareness, sa ating movement, sa ating thinking, sa ating speech, at saka yung iba pang 5 senses. Sense of sight, hearing, feeling, tasting, and smell. Okay? So, yun namang spinal cord, galing sa brain, yan ang nagkakaroon ng connection mula sa brain hanggang example sa toes natin. Okay? So, ganun ka haba, no, yung communication na yan from the brain up to the spinal cord. Okay? Yun namang isa, yung parang ball sa likod ay ang cerebellum, no? Cerebellum nagme-maintain ang ating balance. Okay? Gaano ba kabilis yung communication na sinasabi mula sa brain hanggang sa spinal cord, no? Bigyan ko kayo ng example. Lahat kayo pakita ang inyong index finger. Pakita niyo sa screen. Yung mga naka-open cam, pakita niyo yung daliri niyo sa yung index finger. Okay? Tingnan niyo mabuti ha. Isipin niyo na igagalaw niyo yung inyong index finger. Okay? Isipin niyo lang, igalaw ko yung aking index finger. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Gano'ng kabilis? Napakabilis, di ba? Kasi inisip nyo lang, no? Gano'ng kabilis yung transmission ng communication from our brain papunta doon sa ating finger. So, gano'n din kabilis yung any information na nanggagaling sa ating paa papunta sa brain and back o brain hanggang sa, let's say, itong ating finger at to. Ganun kabilis. Ngayon, pag may problem dyan along the way, hindi nyo maigagalaw yung inyong daliri. Okay ba? So, ano ba yung cells, no, na tinatawag sa ating brain, no? Yung pinakita ko sa inyong cell before ay bilog, no? Ang composition ng brain ay yung tinatawag nating neurons, no? Nakikita niyo yan, no? Iba yung itsura niya, hindi siya bilog na bilog, no? Sino na sa inyo nakapanood ng Matrix, The Matrix? No, yung kay Keanu Reeves, no? 'Di ba parang ganyan yung itsura ng mga ginagalawan niya, no?
ganyan talaga yun. Because alam niyo yung matrix, totoo yun eh. No? So, kung makikita niyo yun nandito sa right, there is a communication, no? Yung parang antenna between the cells. No? At yan ang mabilis na nagko-communicate para magkaroon ng transmission of impulses, yung mga tinatawag nating mga energy flow, vibration, yan ang ginagamit, no, sa neurons. Okay. Gaano ba kabigat yung brain as an organ? It is around 1,300 to 1,400 grams. Sa lalaki, mas mabigat ng konti. No? 1,336 grams sa babae, mas magaan ng konti. 1,198 grams. Okay? So, bakit ho ba sa tingin nyo mas mabigat yung brain ng lalaki kaysa sa babae? Sino may alam? Meron kasing saying dyan eh. The men think with their balls. Joke lang po. Okay, dito naman sa pag-decrease, no, as you age, no, yung bigat ng brain, no, mas mabilis ang paggaan ng brain, no, ng lalaki kaysa sa babae. Hindi ko alam ang reason, but I surmise na dahil mas gamit ng lalaki yung kanyang brain, no, kaya mas mabilis siyang lumiit. Pero yung iba will not agree, lalo na yung mga babae. Okay? So, since it's a vital organ, no, ginawa ng Diyos na bigyan ng magandang protection yung brain. So, siya ay inilagay doon sa tinatawag nating skull. Okay? Yung buto, yung bungo. No? So, kahit na siya ay tamaan, minsan na napalo, okay pa rin tayo. Okay pa rin yung brain. Wag lang yung kagaya ng sa mga accident, no? Na talaga namang nasira yung skull, nasira yung bungo, no? At nagkakaroon ng malaking problema, nagiging unconscious, nagkakaroon ng bleeding. Yan ang itsura, no? Yung pinakatuktok, no, ng ating bungo. Okay? Ganyan minsan yung ginagawa pero hindi lahat. No? Ganyan minsan yung ginagawa kapag inooperahan at mayroong inoopera doon sa loob ng brain. Okay? Nakita niyo ba yung parang cup sa skull? Nakita niyo ba? Parang cup na naka-cover sa... Okay, minsan yan ang tinatanggal. Ngayon, may problem pagka hindi yan maibalik. No? Habang inoopera, hindi nila maibalik. Pero ang sinasabi nga, hayaan nyo lang, Doc. Bakit ho? Huwag nyo na ikabit. Kasi at least minded. Okay? Nata. Okay. Ito po yung itsura ng brain. Ito po yung itsura ng brain kapag nakikita natin sa CT scan. No? Naka-side view siya. No? Kita niyo yung pinaka-meat, no? Yung pinaka-cerebrum, at yung mahaba na baba, ayun ang spinal cord. Okay? Yan ang itsura ng normal na brain. Minsan, may mga tao na walang brain. Yan ang itsura. No, pag walang brain. Okay? Minsan nasasabihan tayo ng mga teacher natin, wala kang brain. Hindi ka nag-iisip. No? So hindi yan normal. Pero may makikita kayong ganyan. Kami yan, actually maraming may ganyan yung walang na-elect pa nauupo sa iba mga gumagawa pa ng batas, no? Pero wala silang brain. Joke lang po. So, punta na tayo dun sa ano-ano ba yung mga disorders ng brain, no? Yan ang tinatawag natin number 1, no? Alzheimer's disease. Okay? Sumunod naman. Hello, party line? May party line. Sumunod naman ay dementia, brain cancer, mental disorder, Parkinson's, at ang stroke. Ito po ang itsura ng normal na brain at yan ang itsura ng brain na may Alzheimer's. Na kung makikita nyo, ang problem sa Alzheimer ay dehydration, kulang sa tubig. Okay? Kulang lang sa tubig yung brain ng may mga Alzheimer's disease. Okay? Ito naman,
nakita sa CT scan na mayroong tumor. Yung white na may bilog, that's the tumor. Okay? Ang problem dito, dahil lumalaki yan, nakukompress yung brain. Okay? Dahil ang nakakover niya sa kanya ay skull na bone, so wala siyang pupuntahan kundi ipitin yung mga ugat ng brain, kaya nagkakaroon ng problem. Ito ang dementia, no? Talagang walang connection, no, sa environment. Nauubos, no, yung mga cells. Actually, between dementia and Alzheimer's, mas malaking classification ang dementia. Ang Alzheimer's, isang klase lang ng dementia. Okay? So, wag niyong pagkamali. Kasi minsan, iba sinasabi, hindi, dementia lang siya, hindi naman siya nagka-Alzheimer's. Pero actually, mas malala yung dementia. Okay? So, meron ding iba na wala rin skull, kulang sa skull, wala rin brain. Ang tawag po dito ay anencephaly. No? Yung iba ay mabilis na namamatay, hindi nakakasurvive. Yung iba naman ay medyo tumatagal ng ilang taon. Anencephaly ang tawag dyan. No? Walang skull, kulang ang skull, kulang ang brain. So, kikita ka ba? Paano ko nakikita ang... So, ang ating topic ngayon ay stroke. Sa dulon-dulo, stroke and transient ischemic attack, no? Stroke. Ano ba ang itsura niya, no? Yeah. Stroke or cerebrovascular accident, kung makikita nyo, yung nasa left na picture ay merong artery na nababarahan. Yun po ang ibig sabihin ng stroke, no? At kung makikita nyo yung picture sa baba, yung part ng brain na nangingitim dahil nawala ng blood supply. So, unti-unti siya nagkakaroon ng diferensya, unti-unting nawawala yung function ng brain na involved, no? So, anong ibig sabihin? Pag sinabing stroke, no? Blocks the blood supply o kaya yung blood supply, yung artery ay nag-burst. Okay? Yun ang ibig sabihin ng stroke. And stroke, ito lang isang gusto kong malinawan, no? Kasi nagkakaroon ng interchange, no, ng paggamit ng salitang stroke. Pag sinabi po natin stroke, ang ibig sabihin ang ibig natin sabihin ay ito ay problem sa brain. Okay? So problem sa brain pag sinabi nating stroke. Kasi minsan merong iba heart attack yung sinasabi, pero ang gusto pa lang sabihin ay stroke. Na-stroke siya eh. Yung pala ang sinasabi niya ay heart attack. Maliwanag po yun? Thumbs up tayo kung maliwanag po yun. Kasi yung may mga nagtatanong, yun hong kakilala ko ay nagka-stroke. Ang sinasabi pala niya ay heart attack. So, take home natin yan ha. Stroke sa brain, heart attack sa heart. Okay? Malinaw po? Okay, may tatlong klase ng stroke. Okay, yun yung ischemic stroke. Ibig sabihin, nabarahan yung ugat, no? Ito yung picture sa kaliwa. Pwedeng blood clot yung bumara sa ugat sa brain or pwedeng mga plaque. Halimbawa, cholesterol. Okay? Yun basta bumara sa ugat. Ang tawag dyan ay ischemic stroke. Pag tinignan yan sa CT scan, kung makikita nyo yung normal na nasa right, yung normal yung nasa kaliwa, yung nasa kanan, makikita nyo kulay itim, no? Acute infarct. Pag sinabing infarct, no, namatay, naapektuhan yung part ng brain. Okay? So, yan po ang tinatawag natin ischemic stroke. Ang pangalawang na type of stroke ay hemorrhagic. Pumutok yung ugat. Yun ang hemorrhagic. Hemorrhage, pumutok. No, nag-rupture yung ugat. Ayan. Yung artist illustration ng pumutok na ugat. Pero merong actual CT scan, no? Hemorrhagic stroke, yun yung nasa kanan. Kung makikita yung kulay puti sa CT scan, it's a blood, no? Blood jet. Okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo? Yes po. Yes po, Doc. Okay. Sige, thank you. Sumunod naman ay yung mild, no? Mild na or mini stroke, ang tinatawag nating TIA, mini stroke. Bakit nagkakaroon ganito? Ito ay stroke din, pero
umunti lang yung blood flow, no, papunta doon sa artery sa brain. Pero minsan nawawala, no? Tapos nagkakaroon ulit ng flow. Sandali lang yan eh. Sandali lang yan TIA. Dahil nabara ng konti, kumonti ang blood flow, tapos nakapasok ulit yung mga blood papunta sa brain. Okay. May warning signs ng stroke ha. So dapat malaman nyo to. Warning to. Sinasabihan ka na, baka magka-stroke ka. Huwag niyong babaliwalain itong mga warning signs na to. Number 1, weakness or numbness of the face, no? Weakness, no? Yung face, no? Arms or leg, usually sa isang part ng body, right or left. Okay? Nangalay lang eh. Yan lagi natin sinasabi. Nangalay lang ako. Sumunod, yung pagsasalita, no? Medyo nautal ka ng konti. Okay? Huwag niyong babaliwalain yan. Or, medyo nagdilim ang iyong paningin. Marami ibig sabihin na nagdilim ang iyong paningin eh. No? So, sandali lang yan. Isa o dalawang mata. Sumunod, nahilo. Or nawalan ka ng balance bigla. No? Sabi, hindi, lang ako, nadulas lang ako. Yung mga lagi sinasabi pag tinatanong namin. Sumunod ay problema sa paglakad. No? O paggalaw. Sumunod ay natumba o kaya ay nag-seizure. No? So, huwag yung babaliwalain yun ha. Yung mga ganun, pag sinabing ganun, obserba, ang hili kasi natin, obserbahan ko muna. Anong obserbahan mo? Iintay mo umulit. Pag umulit yan, malala na. Intindihan niyo po yan? So, ano-ano ba ang risk factor? No? Pag sinabing risk factor, ano ba yung mga tsansa na ikaw ay mga kondisyon na pwede ka magkaroon ng stroke? Number 1, kung ikaw ay high blood, no? Sino sa inyo ang may high blood? Type 1. May mga high blood, may mga maintenance, no? Sumunod, ito ang pinakamatindi, yung diabetes, no? Sino sa inyo ang may diabetes? Type 2. Type 2 diabetes. Sumunod naman ay may problema sa blood vessel o sa ugat, no? Sa puso lalo-lalo na, no? Yung maliliit na ugat ng puso ay nababarahan, yung mga coronaries na na-discuss na natin dati. Okay? Sumunod, mataas ang kolesterol. Pero binigyan ko kayo ng warning dati, no? Pag ang kolesterol nyo ay hindi lumampas ng 200, huwag nyo na pong panggigilang ibaba yun dahil kailangan natin ng kolesterol sa katawan. Ang liver, ang heart, ang brain. Pero pag yan po ay sobra-sobra, 200 plus, 400 plus, kailangan po natin siyang gamutin. Okay? Kailangan po din yung pumunta sa inyong paboritong doktor. At ang matataba, no? Sino dito ang matataba? Type 1. I-open cam para makita natin. Okay na ako, Doc. Okay na ako, Doc. Yung mga hindi, kaya ayaw mag-open ng cam kasi hindi kaso sa camera. Kaya ayaw mag-open ng cam. Yung mga nag-open ng cam, yan, mga sexy. Diba? Nag-record daw tayo, sabi. Got it. Okay. Obesity, no? Ay, teka po, nawala yung ako. At physical inactivity, sedentary life, walang ginagawa, nakaupo lang o nakahiga lang, hawak ang remote, kumakain ng snacks, no? Tapos umiinom ng soft drinks. Okay, maghapon, nakasiris sa teleserye o kaya nakasiris sa Netflix. Wala nang ginagawa. Okay? Sumunod ay poor diet. Hindi pagkain ng mahirap ha. Poor diet, maling pagkain. Okay? Sumunod ay smoking. No, lagi na lang yan natatama. Nung discuss natin ang heart disease, kasama ang smoking. Nung dinidiscuss natin ngayon ang stroke, kasama din ang smoking. So, walang maidudulot na kagandahan ng smoking except isa lang ang naitutulong ng smoking. Yung buong smoking, pag hitik mo ng sigarilyo, tapos ilalabas mo, parang yung ginawa natin kanina, nung umpisa. No? Huminga ka ng malalim, nilabas mo.
Pero yung paghinga mo ngayon, kasama yung usok. No? Yun ang kaibahan. Kaya walang, tapos sabi niya, hindi na ako nag-smoke, nagbe-vape na lang ako. Okay, pero yung vape 5,000 plus na toxins, no, ang nandun kagaya ng smoke. Okay? Ngayon, ano ba yung sino-sino ang blood type A, type 6? Oh. Type A ha, ang dugo. Pag type A ka, malamang sa malamang na ikaw ay magkaroon ng higher risk for stroke kumpara sa mga taong type O. Ito ay statistics lang, no? Hindi ko naman sinasabing type A ka sigurado magkakastroke ka. Walang sigurado. Meron ka lang risk. Magkaiba 'yon. Okay? Yung BP bakit yung high blood bakit nakakadagdag sa pagkakaroon ng stroke? Sinasabi nga natin before na kapag ikaw ay high blood, ano nangyayari sa ugat mo? Nadadamage yung lining ng ugat, di ba? Nasisira, nagkakaroon ng inflammation. Okay? Kaya ano nangyayari? Nababarahan siya. Ang gagawin kasi ng katawan na, uy, may gas-gas doon, uy, may sira doon. Punta kayo doon, i-repair nyo. Yung process na pagre-repair, kumakapal yun, nababara muna. Hindi ba pagka nagre-repair ng kalye, hindi nyo ba napansin? May mga nakaharang na cone o kaya barrier. Ano nangyari sa flow ng traffic? Di ba babagal? O iiwasan yung mga barrier at mga cone sa kalye. Ganon din sa ating ugat. Kasi yung mga naglalagay ng mga asfalto tuwing tag-ulan, no? Tuwing tag-ulan talaga naglalagay no? So, siyempre matatanggal ulit 'yon pagkatapos ng ulan. So, ganon ang itsura, no? Kapag nare-repair ang ating blood vessel. Okay. So, sabi nga natin, bukod sa high blood, yung mga taong diabetic. Sa diabetic, sinabi na natin na lahat ng klase ng ugat ay nagkakaroon ng inflammation, nagkakaroon ng bata. Okay? Ngayon, namamana ba to? Tingin nyo. No? Ito ay posibleng mamana mo. No? Sa dami ng mamanahin no? Hindi man lang bahay at lupa no? Stroke pa ang mamanahin mo. So, pag sinabing yung family mo, parents mo, lolo't lola mo ay magkasok, there is a bigger chance na magkaroon ka rin ng stroke. Okay? Pero kung ang family mo ay mayroong hypertension or diabetes, mas malaki ang risk mo na ikaw ay magkaroon ng stroke. Okay. Bakit ba importanteng pag-usapan to, no? Ano ba yung habang tayo ay nag-uusap? Every 40 seconds, no? Isa sa tao sa US ay nagkakaroon ng stroke. Can you imagine that? Nakailang minuto na tayo. Ilang 40 seconds na. So, ilang tao na yun nagkaroon ng stroke. Ngayon, every 3 minutes and 4 seconds, isang tao ang namamatay, no? Sa stroke. Ganyang kalala yan, no? So, wag niyong babaliwalain yan, no? Ngayon, every year, no? More than 795 or 800,000 people in the US have stroke and about 610, no? A little more than 80%, no, are first or new stroke. Okay? So, tanong natin, aling country ang may pinakamataas na stroke? Sabi sa statistics, United Arab Emirates. Bakit po? Kasi uncontrolled ang kanilang blood pressure doon at iba ang kanilang diet. Okay? Ang isa sa pinakamababang stroke rates ay nasa Ireland because of the lifestyle. Tsaka malinis, no? Walang masyadong polusyon, walang masyadong naninigarilyo. Okay? Bakit tumataas ang stroke ngayon, no? Hindi na natin pinag-uusapan yung edad Dati pag more than 50 years old ka, there is a big chance, no, na magkaroon ka ng stroke. Ngayon hindi na sinasabi yan. Tumataas yan dahil sa lifestyle, no? Kahit mga bata pa, mga 50 and under, tumataas na rin, dumadami na rin ang mga bata sa edad na under 50 ang nagkakaroon ng stroke. Okay? So, pag tinignan niyo yung insurance, no?
yung mga nagko-cover ng insurance, tatlong top critical cases ang laging kasama. Yung cancer, yung heart attack, at itong stroke. So, ang sabi, sa Philippines, yung mga critical illness receive cash benefit. May cash gift, no? So, sino gusto magka-stroke, meron palang cash gift, may cash benefit from their insurance. Okay? So, type 1 ang gusto magka-stroke para meron kayong cash gift sa insurance. Okay. Ngayon, bakit malala? Pinag-usapan natin yung tungkol sa ischemic heart disease na number 1 reason for death, no, sa Pilipinas. Ano ang number 2? Itong stroke or cerebrovascular diseases. Pangatlo yung cancer at pang-apat yung pinag-usapan natin na diabetes mellitus. Kung titingnan niyo yung lahat ng top 10 causes, meron pa rin tayong pneumonia at chronic lower respiratory diseases. Ito yung nagsasabi na tayo ay still a developing country kasi nasa atin pa yung mga infectious diseases no? Yung ibang country na mayayaman, ang mga causes of death nila ay tungkol sa lifestyle, no? Mga chronic diseases, lifestyle diseases. Sa Pilipinas, in 2021, 155,000 no ang namatay no ang namatay sa stroke ay 85,904 no in 2021. Okay? So sunod siya doon sa ischemic heart disease. So on the average, yung 10-year average, no, 63,804 deaths per year, no? At tumaas pa yan in 2020 simply because nagkaroon tayo ng pandemic, and pandemic added to the risk of patient or people who died from stroke. Okay, so malaking effect ng COVID-19 virus sa stroke. Okay. Ngayon, meron issue, no, pinag-aaralan ngayon. Actually, tapos na, pero ginagawan pa nila ng additional study tungkol sa mga tao na nabigyan ng COVID-19 vaccine at nagkakaroon ng stroke. Either namatay o nagkaroon ng stroke. Okay? So, ang sabi, meron bang relation na ikaw ay nabigyan ng vaccine at magkakaroon ka ng stroke? Okay? Initially, lumalabas meron. Okay? Maraming studies na nagsabi na meron. Okay? Yung iba naman ay merong effect sa heart, kagaya ng myocarditis. Yung nagkakaroon ng inflammation yung puso. Kaya, pero wag naman kayong matakot, no, kung kayo ay nabigyan ng COVID-19 vaccine. Sino sa inyo ang may bakuna? Open cam, pa thumbs up. Nandiyan po ba kayo? Yes po, Doc. Yeah. Okay. So, huwag kayong matakot kung kayo ay nabigyan ng ilan sa inyo ang meron pang kompleto, no? May booster. Mga doktor gani, wala mong gani. Okay. Ngayon, ano yung ginagamit para halimbawa nagkaroon ka ng stroke, no? Ang ginagamit ay parang sa puso, yung angiogram, pero sa brain naman. Okay, yung iba naman ay ginagamit yung CT scan, yung iba ay ginagamit yung MRI, no? Medyo mga expensive procedures to. Okay? So doon mo malalaman, no, kung kanan o kaliwa, no, yung apektadong part ng brain. So ano naman ang tsansa na nagkaroon ka na ng stroke, mauulit yung stroke mo. Ang sabi sa statistics ay 1 in 4 stroke survivors will have another stroke. Okay? Ito yung gusto kong iuwi nyo, no, sa may mga stroke sa inyo na nakikinig or sa may mga kakilala sa stroke. Ikaw ay na-stroke ng isang beses. Ang sinasabi, 1 in 4 stroke survivors will have another stroke. Alam mo na nagkaroon ka na ng stroke. Hindi mo pa binago yung lifestyle mo. Hindi ka nakinig sa yung doktor. No? Hindi mo minanage yung reason bakit ka nagkaroon ng stroke. Halimbawa, high blood. Halimbawa, diabetes. Okay? So, dapat itigil mo na yung mga dahilan kung bakit ka nagkaroon ng stroke. Tama po ba? Okay. Sa Amerika, no, out of the almost 800,000 na
nagkaroon ng stroke. 23% no sa US will have a second stroke. 23% is roughly 182,000, no? 400 pesos na lang kung yan ay pera, 400 pesos na lang isang pro ay TheraCare na. Di ba? Tama po ba? 50 ko. O ngayon, yung survival rate no ng mga taong nagka-stroke, 79% will survive in 2 years. Okay, 79, medyo marami-rami, kaya lang 2 years. Yung 61% in 3 years. Sa 16 years, 5%. Pero hindi nakakatagal, only 1% will survive for 20 years. Okay, so 2 years is short. No? Mabilis lang ang panahon ngayon eh. Okay ba? Okay. Ngayon, dito tayo sa mga itong gusto ng mga business-minded na nakikinig dito eh, yung how much does it cost to fix a stroke, no? On the average, nasa mga between 1 million to around 4 million in pesos ha. Kasi $20,000 and 43,000 US dollars, no? 1 to 4 million yan, diba? So, may kasama dyan yung medical bills, kasama dyan yung outpatient consultation, nawawalan din ng trabaho, so ikwentahin mo na yun. Pag mild stroke, no? Ano ba yung sinasabing mild stroke? Yung parang TIA. Stroke ka nga, pero naka-recover ka, mild stroke. Yung iba, yun ang sinasabi, na mild stroke ako, pero hindi na makalakad, mild stroke pa din, no? On the average, ang cost niyan ay nasa 50,000 to 80,000 kung yan ay isang linggo. Yung mahal, ano? So, 50 to 80,000 pesos. Okay. Ano ngayon ang financial impact niyan, no? Kasi tignan niyo, pag na-stroke ka, mawawalan, kung ikaw ay head of the family, mawawalan ka ng trabaho. Mawawalan ng income for the family. Yung mag-aalaga sa iyo will have a burden. Sino usually nag-aalaga? Yung asawa o kaya yung mga anak na may isip na. Hindi sila nakakapagtrabaho. Okay? So, ganun kalala, no? Yung pag nagkaroon ka ng stroke. Okay. Yung mga gastusin na yan, hindi yan kathang isip lang, no? Yan ay pinag-aralan, no? Merong isang study niyan, no? Kung ano-ano yung burden, no, of taking care of people with stroke, including the rehabilitation cost, yung pag-aalaga, no? Hanggang sa rehabilitation. Okay. Meron tayong tinatawag na golden period, no? Treatment. Ito po ay magmula nung ang tao ay na-stroke, meron kang 3 hours, no? 3 hours lang. Ang problema, kung makita mo na nakahiga na, wala nang malay, ilang minuto na ba siya? O ilang oras na ba siya na nakahiga? So, that is the golden period. 3 hours. Tandaan niyo po yun, 3 hours, no? At bakit 3 hours? Kasi po yung gamot na binibigay para po matunaw yung blood clot, no? Doon sa ugat, sa brain, ay nagwo-work ng maayos kung ito ay nabigay sa tamang oras. Ang tawag po doon sa gamot na yun ay TPA or Tissue Plasminogen Activator. Ang problema, napakamahal, no? So, 80,000 yung isang vial na maliit, titimplahin mo lang 80,000 na. No? Wala pang yung vial lang yan, wala pang bayad sa ospital, wala pang bayad sa doktor, no? So, gusto niyo pa ba magka-stroke kung ganyan katindi ang gastos, di ba? Mas maganda na yung we remain healthy, no? As far as the brain is concerned. So ano ba yung nagiging epekto pag tayo ay nagkaroon ng stroke, no? Magkakaroon ng left-sided weakness, no? Doon sa area kung kanan yung nagkaroon ng problema, kaliwang side ng katawan, no? Kung kanan naman sa kabilang side. Okay? Yun po yung nagiging post-stroke side effects, no? Ano-ano ba yung kailangan nating ayusin doon sa mga nagkaka-stroke, no? Yung kanilang cognitive, maayos cognitive disorder. Ano ba yung cognitive sinasabi natin yung it is a mental process by which
yung learning natin, no, and understanding natin in regards to people and environment are concerned. Yung judgment, yung skills, communication, naaayos lahat yan. Pero it's not done in 24 hours. Medyo matagal. Makikita kayo na iba, isang buwan na, 2 buwan na, 1 taon na, 3 taon na, hindi pa rin nakakaayos sa therapy. Okay? So, iba-iba bawat tao. Okay? So, eto yung yung motor skills, kung makikita kayo pinaglalakad, minamassage, no? Kung ano-anong ginagawa para lang bumalik yung function ng paa at kamay. Okay? Yung iba naman ay pinapalakad, yung iba ay iba-iba yung range of motion, no? Yung iba ay speech, no? Yung pagsasalita ay inaayos. Okay? So, yan ang malaking problema sa post-stroke rehabilitation. Si Dr. Win, no? Isa sa ating pinakamagaling na rehab, no? Doktor ay kayang-kaya tayong bigyan ng points tungkol dito, no? Yan. Bakit po ba problema yung stroke? Na-stroke ka na nga dahil sa inflammation, no? Nagkakaroon ka pa rin ng inflammation after ka ma-stroke, no? Ito yung pinakagusto kong part dito no? Yung inflammation sa sakit. Sabi natin, lahat ng sakit, ang bottom line ay inflammation. Inflammation ito sa ugat. Inflammation ito sa nerve. Okay, dahil yung blood supply ay nasira. Nasira din yung nerve. Okay? Nasisira yung tissue, no, ng tao. So, paano nagkakaroon ng ang inflammation after my stroke lumalala. No, nahihirapan magkaroon ng enough blood supply. Yung communication ng bawat cell nasisira. Okay po? Okay. Kahit yan ay acute, ibig sabihin kakaumpisa pa lang, kahit yan ay chronic, no? Nagko-contribute yan sa pagkakaroon ng bara sa ating ugat, papunta sa ating brain. Okay? Okay. Ngayon, ang tanong, na-stroke ka na. Okay? So, yung bang brain pwedeng gumaling after ma-stroke? No? Nakaka-regain ba siya? Kaya natin nire-rehab dahil naniniwala tayo na ang brain can regain its function. They have the ability to heal itself. Kagaya ng ibang part ng ating katawan. Sabi nga natin, the body has the ability to heal itself when done or given the right protocol. Okay? Ngayon, yung mga neurons, yung sabi natin kanina na maraming antena, no? When it gets damaged, meron tayong tinatawag na neural stem cell. Saan nanggagaling yan? Diyan yung ini-stimulate natin. Yan ang pilit nating ibinibigay. Yan ang pinipilit nating ipalabasin sa mga taong may sakit. In this case, yung stroke, neural stem cells, no? Nagtatransform sila at nagiging bagong brain tissue. Okay? So, lumalaki pa ulit sila? Ang sagot, opo. They start to make a new brain cells. Okay, so that gives us hope, no, na talagang gagaling ang mga taong may stroke. Okay. So, ang tanong is, can the brain fully heal itself? Ano sa tingin niyo? Anong sagot? Tama. Yes, no? Walang sumagot Ako na lang sasagot. Okay. So, resilient yan, no? Talagang nagkakaroon ng process na tinatawag na neuroplasticity. Nagkakaroon ng chance, no, na magkaroon ulit ng bagong brain cells, no, through the neural stem cell, no? Okay. So, with this knowledge, kaya na nating stop ang stroke, okay, or prevent stroke. Okay? So, paano 'yan? Paano nating ma-stop or ma-prevent ang stroke? By following the easy ways to boost your brain health. Number 1, mentally active. Paano ka nagiging mentally active? Number 1, you read books, no?
Alam mo yung mga crossword puzzle? Gawa ka niyan, no? You play games, kahit na matanda ka na, you play games. Kaso na-exercise lang, ito, yung thumb. Hindi na-exercise yung katawan. Alam mo yung pinaka-anong muscle ngayon, itong thumb eh. Dahil yung sa ano, tsaka itong index finger kasi kakagano ng telepono, no? Exercise regularly. Anong sinasabi natin? Totoo yung sinasabi natin. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Totoo po 'yon, ha? Exercise, no? Hindi mo naman kailangan yung magpunta sa gym eh, no? Alam niyo yung breathing exercise na ginawa natin kanina, it helps a lot, no? Yung maglalakad ka from building A to building B sa mall, no? Brisk walking, hindi mo kailangan mag-jogging. Eat healthy diet. Ano yung healthy diet? Maraming definition. Depende sa iyo kung ano yung healthy sa iyo. Okay? Napakaraming klase ng healthy diet. Plenty of sleep, no? Yung mga hindi natutulog, no? Nanonood ng Netflix na series, pagtingin niya maliwanag na, no? Anong the best time to sleep? It's between 10, no? Kasi doon nag-start mag-detoxify ang iyong katawan from 10 p.m. to 4 a.m. Okay? So, yun po yung best time, no? So, pag lumampas ka, natulog ka na ng 11, yung chance mo na makapag-detoxify, nabawasan na. Okay? So, improve your blood pressure and cholesterol. Again, kung ikaw ay high blood, dapat inumin mo yung tamang maintenance, no? Para sa iyong blood pressure, at kung masyadong mataas talaga ang cholesterol, that's the only time to deal with it. Okay? Ito pa, diabetes. Ito, culprit talaga, no? Yung sugar, no? Sa kahit anong pakiramdam natin sa ating katawan, sugar talaga, diabetes talaga. And then yung emotions, no? Dapat lagi tayong maganda ang vibration. Pagising sa umaga, after natin magpasalamat sa Diyos, ang ganda-ganda ko ngayon, ang ganda ng gising ko, no? Marami akong mai-invite mamaya. Marami akong mapapa-pay in, mga ganon na mga emotions, no? And build social networks, no? Yung mga group chat natin sa Messenger, nakakatulong yun eh. Alam mo kung bakit? Umaga pa lang binabati ka na ng good morning eh. Gumaganda ang aura. Tama po ba yon? Ang dami na nating GC, no? So, yung iba, welcome. Yan, mga bagong member, welcome. Tapos meron pang iba naglalagay ng mga quotation, no? So, yan ang product of building social network. Hindi lang yung social network na tungkol sa MLM, no? But iba, no? Iba yung outcome, no? So, sabi nga, does exercise prevent stroke? Yes, no? Yun na nga yung kailangan lang natin at least 30 minutes, no? At least 30 minutes. Hindi mo kailangan ng intense exercise. Kailangan mo lang ay moderate exercise. Okay? So, eto na. Ano bang mga pagkain na nakaka-prevent ng stroke? Prutas. Okay? Yung mga fat galing sa fish, no? Nuts, no? Pagkain ng brain, no? Nag-aaral tayo. Nagre-review tayo, kumakain tayo ng mani eh. Di ba naalala ko yun eh? Kumain ka ng mani para pumasok yung binabasa mo sa utak mo. Avocado, extra virgin coconut oil. Yan. Beans and legumes, no? Vegetables, no? Green leafy vegetables. Whole grains, gaya ng quinoa, mga chia, no? Okay. So how do we care for stroke patients? Kailangan nga yung ating pinag-aaralan ngayon, kaya tayo nagkakaroon ng ganito, para malaman natin kung ano-ano ba yung mga risk, ano ba yung dapat iwasan, how we improve the brain, no? And ano yung tamang rehabilitation or treatment. Sa bahay, yung mga risk factors, iwasan na natin, no? Kasi sabi nga natin, nagkaroon ka na ng stroke 1, magkakaroon ka rin ng stroke 2 or stroke 3, no? Yan. Exercise, no? Yung mga
ang pinaka-importante ito para ito doon sa mga help or support group, no? Kasi minsan yung mga aburido na sila yung mga na-stroke. Ayaw na nilang tumanggap except malakas ang kanilang willpower to heal or recover, no? Side effects, yon yung mga hindi na makalakad, ganyan. Tapos side effect din ng gamot, no? Kasi ang dami-daming gamot ng mga na-stroke patients. And then, think positive, no? Kailangan positive ang aura mo lagi, no? Otherwise, walang mangyayari sa yung rehabilitation. And then, of course, learn to take care of yourself, no? Ito yung rehab, no? Part na to, no? Part ng rehab, yung mga clinical, no? Mga rehab center. Maraming ginagawa, na-discuss na natin yun sa unang lecture pa natin, yung mga hitting modalities, no? Yung exercise, yung mga ganyan, no? Pinapalakad, no? Nilalagyan ng mga braces para matulungan, no? But there is one modality, no, na gusto nating i-discuss ngayong gabi. Ito ay tungkol sa terahertz or iTheraCare, no? Papasok ko lang, alam mo kung bakit. There is a new technology, no, ang tawag ay terahertz in iTheraCare, no? Ano ba 'yan? Yan ay may quantum technology, no? Ano ba yung quantum? It promotes healing, no? Yung quantum promotes healing and then enhance and motivate and protects the balance of autonomic nervous system. Sumunod ay ang quartz, no? Ang quartz ang nag-i-improve ng metabolism at nag-i-improve din ng blood flow sa buong katawan. At ang the best, yung terahertz frequency. Ang terahertz po is a non-ionizing, non-thermal, no? That promotes healing. And number 2, it stimulates, ito yung gusto natin, it stimulates stem cells, dormant cells, no? Stem cells, no? Nakakatulong pagpapagaling. Okay? Yung wand, no, yung iTheraCare blower, hindi siya ang gamot. Yung effect niya sa ating katawan ang nagre-result sa healing process. Okay? Ngayon, may nagtanong sa akin kanina, meron daw isang Korean study na nagsasabi na ang exposure daw sa terahertz ay masama. I will point this out kasi ayoko tong lumampas na mali ang intindi, no? Yung pong ginamit sa study ng Korean ay high energy terahertz frequency, no? At isang daga lang ang ginamit nila. Pag siyempre anything na in excess, talagang masama. Okay? Tandaan po natin, ang ginagamit lang natin sa terahertz frequency is only 0.1 to 3 terahertz. Okay, na tama-tama lang sa ating cell, human cell. So it is non-ionizing, kagaya ng mga gamma, kagaya ng mga X-ray. So dapat malinaw ho yun. Huwag ho tayong maniwala na sinasabi na ang terahertz ay masama. Pag ganoon ang ating pag-iisip, hindi na tayo makakausad, no? Kailangan firm tayo. Ano bang basihan? Bakit ka nagsalita? Laging may basihan, no? Sinabi mo masama ang terahertz, patunayan mo sa akin, no? Patutunayan ko sa iyo na hindi masama ang terahertz. Okay? So, ang binoblower po diyan ay yung spine, no? Dahil nandiyan yung stem cell na nakakatulong magpagaling. Ngayon, paano nakakatulong sa taong may stroke? Yung stem cell na na-activate natin, number 1, nagkakaroon ng bagong brain tissue. Sumunod, nagkakaroon ng good blood flow. Nag-stimulate ng magandang metabolism. At nagkakaroon ng magandang communication, no? Ito yung favorite part ko yung communication between cells, no? Ayan. I will just give you a summary of the device. It eliminates unhealthy cells. Okay? Kasi pag unhealthy cells, takot yan sa terahertz. Ina-absorb nila yung terahertz tapos pumuputok sila. Okay? Hindi kagaya ng normal cell, ina-absorb tapos healthy lang sila. Okay? It activates dormant cells. Kasama na rito yung stem cell. No?
increases self-healing, DNA level, cellular level. Okay? Yung meridians, yung acupressure na alam ni Dr. Win, no? Yung mga lymph points, no? Improves microcirculation. Yung mga maliliit na ugat, no? Yun ang ini-improve niya. Siyempre, pag gumanda yung maliliit na ugat, maganda lahat ang blood supply ng ating mga iba't ibang organ kasama yung ating brain. Lalo-lalo na ang ating brain. Yung endocrine glands, no? Okay, gumaganda. It removes body humidity, water retention. Kaya minsan may nakikita kayo ng manas na nung terahertz, nung initera care, nawala yung manas. Okay? And it cleanses the blood impurities. Ito po yung itsura ng ating iteras para sa mga bago lang, no? Ito po, 3 klaseng device, isang classic, isang premium, at isang pro. Okay? Ito yung gustong-gusto kong part. Does drinking water prevent stroke? Ano sa tingin nyo? Yes or no? Yes. Kakatulong po. Okay, kakatulong Yes. yan. Kasi yung Kakatulong. pag-inom ng tubig ay hindi nagiging malapot yung ating dugo. No? Kasi pag lumapot yan, mahirap mag-flow, mataas ang presyon, nagagasgas yung lining ng ugat, nagkakaroon ng bara o kaya pumuputok sa sobrang taas ng presyon. Okay. Ngayon, ang pinakagusto ko dyan, aside from water lang, ay terahertz water. No? Bakit terahertz water ang pinakagusto ko? Okay? Kasi it has antibacterial and 90% removal rate. Okay? It has an antioxidant capacity. Pag inom mo ng terahertz water, 20 minutes, no? Hindi na nagiging malapot ang iyong dugo. 20 minutes, ha? Pag inom mo ng terahertz water. Yung terahertz water, binlower mo ng at least 2 minutes. Tapos ininom mo. In 20 minutes, tignan mo ulit yung dugo mo. Kita mo, hindi na siya dikit-dikit. Pagka gano'n ang itsura ng dugo mo, ibig sabihin, ang ganda ng blood flow mo sa iyong katawan, lalong-lalo na sa maliliit mong blood vessel o ugat. Okay? Ngayon, ano ba ang pH niyan? Bakit nagiging maganda? Ang pH ng terahertz water ay 5.88 hanggang 6.12. Bakit ho? Bakit kailangan sabihin ko sa inyo yan? Okay. Kasi nga po, merong study nagsabi, ano ba talaga yung ng best pH ng best water for drinking? Ang sabi ay 6.5 to 8.5. Pasok ba yung pH ng terahertz water dito? Tingin nyo. Pasok, di ba? So, eto siya, 5.88, 6.12. Tapos, 6.5 to 8.5. Pasok na pasok, kaya yan ang the best, no? Pumapasok. So, kagaya niyan, paano ma-explain yan? Kung yan ay mga nagtaong yung molecule ng water na hindi pa na tatetera, ay mga tao na nag-aabang. Ang gulo-gulo nila, hindi makasakay, nag-aagawan. No, yung iba hindi natatapakan, yung iba ay napunta na sa bubong, merong isa pa mandurukot, no? So ganyan na nangyayari. Pero after mo i-terahertz, ayan, nakapila sila. Unti-unti, lahat ay nakakapasok sa bus, lahat ay nakakapasok sa cell. So ang nangyayari, gumaganda yung loob ng cell. Alam niyo ba na hindi lang sugar, no? Hindi lang sugar ang ginagamit ng cell para sa energy. Ginagamit din niya yung water. Kasi ang water ay may dalawang hydrogen. Di ba ba? H2O. So yung paggamit niya ng dalawang H na yan sa na hydrogen, nagkakaroon din ng energy. Okay, so pag maganda ang hydration, no, ang tubig sa loob ng cell, ang communication ng bawat cell, no, mula sa brain, papunta dun sa spinal cord, papunta dun sa ating big toe. No? Pag ikaw ay nakatapak ng pako, halimbawa, pag pangit ang communication, pag maganda communication mo, alam mo agad na natusok ka. So, babalik yun sa brain. Sabihin ng brain, oy, tanggalin mo yung paa mo. May pako. Pero, kapag pangit ang hydration ng cell, no? Nawawala ng communication, nakatapak ka na pala ng pako, hindi pa niya sinasabi sa brain. So, ano ngayon? Diniinan mo pa. No? Isa pang reason kung bakit kailangan hydrated ang cell,
lumiliit yung brain. Nakita niyo yung picture ng Alzheimer's, no? Alam mo ang Alzheimer's, i-hydrate mo lang yung brain, there will be a chance na sila ay makarecover. Marami ng studies na ganyan, maraming anecdotes, no, na sinasabi na ang mga Alzheimer's ay i-hydrate mo lang. So, hindi reason para ikaw ay magkaroon ng Alzheimer's dahil ikaw ay matanda na. Okay? Ano-ano ba yung mga signs na, ng mga senior moments, no? Yung nilagay mong telepono, saan mo ba nilagay? No? Saan mo nilagay yung pera mo? Yun, nakakalimutan na. At ang worst is, hinahanap mo yung salamin mo, yung pala nasa ulo mo. No? Yun ang mga senior moments. No? Tapos, hindi mo na alam kung saan ka nagpunta. Kung ikaw ay nasa hagdan, tumigil ka sa gitna. Ano ba ako? Pababa ako o pataas? Nakakalimutan na kung ano talaga yung function. Okay? So, sabi ko nga, hindi lang tayo basta nagsasalita na walang basihan. Ito pong terahertz sa ischemic stroke, sa hemorrhagic stroke, sa TIA, no, mild stroke, mini stroke, ay may pag-aaral na ginawa. Ito po yan. Kung gusto niyo hanapin, pwede ko ibigay sa inyo yung mga studies. Una, ginawa yan sa mga mice, no, sa mga daga, no, yung mga guinea pig. Tapos ginawa sa tao. Ito po yung mga title, no? Terahertz modulated infrared radiation in the treatment of acute period of ischemic stroke. Yan, isa, dalawa. Ito pa, the use of infrared radiation with terahertz. Advances of terahertz in neuroscience. Ito, favorite ko to kasi lahat ng nerve ginawa dito. O, tapos, the use of infrared radiation modulated by terahertz. Lahat yan, nagsasabi na maganda ang terahertz. So, yung nagsabi na Koreano, na hindi ko naman kung anong pangalan, na masama daw ang terahertz, ito ang ilalaban natin sa kanila. Okay? Meron ding mga YouTube na testimonials niyan tungkol sa mga patient na nagkaroon ng stroke, no? Using iTeracare system. Okay? Yan, dalawa. Isa o dalawang mga ganyan. Pero napakarami pa nila. Kulang kasi ang oras natin para ilagay ko pa lahat dito. So, terahertz in iTeracare. Ito na yung mga tanong ko sa inyo. Makinig kayo. Kailangan nyo sumagot. Mag-open na kayo ng, mag-unmute na kayo. Pwede na ba kayo mag-unmute? Hello po. Yes. Hello. Hello daw. O, sige. Sa mga Good evening booster po. daw po. Yan, Yan. sige po. So, Ito po kayo, isa-isa lang po. matapos nating malaman yung reason, no, kung bakit nagkakaroon ng stroke, no? Ang tanong ko, can iTeracare cure inflammation in patients? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Nakakatulong. Yes. So, can iTeracare prevent the occurrence of stroke? Yes. Yes or no? Yan. Yes. Ito, can iTeracare help post-stroke patients recover faster? Yes. Yes. Pa, can iTeracare help improve the lives of post-stroke patients? Yes. Yes. Okay. Sinasabi, no? Health is the best investment. Alam nyo, meron ako kukwento sa inyo kanina. Meron akong pasyente na aesthetics, no? Yung pampaganda. Kasi bukod sa OB ako, nagpapaganda ako ng mga pangit. Hindi pa nag-enhance ako, no? Lalo na pinapaganda. Okay? Sabi niya sa akin, birthday ko sa August 21. Sabi niya sa akin, pinag-iipunan ko yung ipapagawa ko sa iyo eh. Okay. So, maganda yun, no? Regalo niya sa sarili niya, yung pagpapaganda at pagpapa-facelift, no? Mahal, no? Kaya pinag-iipunan niya. Hindi ba mas maganda kung pinag-iipunan mo, halimbawa birthday mo na, pinag-iipunan ko, ang pa-birthday ko sa sarili ko ay iTeracare. Tama o mali? Tama. Tama. Correct. Oo. Pinag-iipunan ko ay iTeracare. No? Pinag-iipunan ko rin yung pampaganda, pero ipinag-iipunan ko yung iTeracare. Gusto ko sana yung pro eh. Pero ang kaya ko lang ay
premium, no? Di ba? So, mas ganda. That's the best gift. In fact, that's the best gift. Hindi lang sa iyo, kundi sa parents mo, no? Sa lolo't lola mo, dahil that's the best gift. Especially at that age na nagkakaroon na ng chances or risk of stroke. Alam nyo, merong pag-aaral tungkol sa stroke na yung longevity, pag nakita nyo yung Facebook at saka TikTok, ang daming pinag-uusapan na modality, protocol tungkol sa longevity. No? Huwag nating tanggapin na kung matanda ka, no, ay magkakaroon ka na ng Alzheimer's or ng dementia. Kung ang iyong brain ay inaalagaan mo, there is no way, no, na magkakaroon ka ng ganitong problema. No, and that is nangyayari kung tama ang iyong knowledge. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong forum, ng ganitong Zoom meeting para ma-apply natin sa ating sarili. Okay? Tama po ba? Tama po ba? Tama po. Yes po. Meron akong isang tanong na gusto ko sagutin niyo. Marami hong tanong dito. Siguro mamaya ganun din. Doc, pwede ho ba yung Itera sa stroke? Siyempre, sabihin ko yes. Pwede ho ba yung Itera sa may arthritis? Sagot is yes. Pwede ho ba yung Itera sa may diabetes o sa may cancer? Ang sagot ay yes. Alam nyo, nakakailang lecture na ako. Tapos yung iba ay nasa mga Facebook, sa page, no? Ang iniintay kong magtanong, ang iniintay kong tanungin sa akin ay, kayo, tingnan nyo, kung naisip nyo rin to, Doc, pwede ba yung Itera Care sa walang sakit? Ay, the best. Mas Diba? okay. Pwede. Prevention is Kasi nga, ang sinasabi nga natin, prevention. It's better than cure. Kaya ka lang bibili ng Itera Care kasi may sakit ka na. Ang pangit naman nun. Although, siyempre, nakakatulong. Pero, di ba, mas maganda kung tanongin mo, Doc, pwede ba yan sa walang sakit? Yes na yes ang sagot dyan. In terms of economics, no, sa mga business-minded, halimbawa lang, there are 8 million registered diabetics in the Philippines. No? Ilan ang namatay sa stroke? No? Pag binilang mo yon, ang iniisip mo, ito lahat na to, 10% lang ng 8 million, baka bili ng Itera, malaking pera na. 8 million lang yan kung 120 million ng Pilipino, ilan yung walang sakit? Hindi ba mas marami? More than half. Di ba? More than half ang walang sakit. No? Kasama na yung bata, kasama yung matanda. Yun ang kuhanan nyo ng 10% kung may tinatarget kayo. Tama ba? Because ang dali-daling i-promote yan. Kesa yung, sige, kasi wala naman na sakit yan, bakit bibili? Tanungin kita, sino sa inyo ang umiinom ng vitamin C? Bakit ka umiinom ng vitamin C? Calcium. Ha? Calcium. Prevention. Wala ka naman sakit, di ba? Tama. So, nagpaano ka? Kaya ka umiinom kasi gusto mong ma-prevent. I-apply mo yan sa Itera. Di ba? Kaya ka nag-Itera. Wala kasi akong sakit. Gusto ko ma-maintain yung aking katawan. No? Gusto ko, tumanda ako na 120 years old na nagja-jogging pa ako. Na pumupunta ako sa iba't ibang lugar. Hindi ako nagta-travel ng naka-wheelchair. Tama? Gusto ko makita ang aking mga apo. Gusto ko makita ang asawa ng aking apo. No? At apo sa talampakan. Hindi ba? Hindi na sa tuhod, hindi na sa talampakan. Tama po ba? Yes. Yan, pag-isipan nyo po yan. Magtanong kayo, pwede ba ang Itera Care sa walang sakit? Pwede. Yan ang sasagot. Okay? Ito na ulit. Lagi ko sinasabi sa inyo, an Itera Care a day keeps the doctor away. Maraming pong salamat sa inyo. Ay, thank you, Doc. Maraming salamat po, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Guys, bago po magsalita si
Coach Nico, pwede po ba pa-heart naman ako? Kung pwedeng pumalakpak tayo, pa-heart naman ako para kay Doc. Walang sawang tulong sa atin ni Doc. Pa-heart naman po ako sa lahat ng guests natin, sa lahat ng members po. Pa-heart po tayo. Yes, Coach Nico. Yes, ano lang. Thank you, Doc. So Coach Ian, we're going to continue with a little bit of open forum. Mga questions, no? Yeah, kung may mga question pa, pwede tayong kahit mga 5 minutes. Kung mga 5 minutes. Yeah, para yung baka may yung mga coaches natin na daw, may mga sila, no? May mga gusto silang tanungin habang nandiyan si Doc. And by the way, guys, yung mga konting katanungan lang, especially alam ko yung mga ibang guests nyo, medyo nahihiya. Okay lang, sa may breakout room naman tayo, no? Yeah. Do we have ba? Coach, parang wala tayong breakout room. Wala atang coach, wala atang breakout room ngayon, walang nakagawa ng breakout room ngayon, coach. Wala nga. So lang guys, pag lecture po yata walang breakout. Yeah, pwede mag-create, wala tayong breakout room. Pero walang breakout room ngayon. I'll be ready. I'll be happy to answer questions po. Questions. Yeah, so yan guys, open forum questions kay Doc. Wag lang po sa. Okay. Open po kasi yung naka-live po tayo. Pakibasa na lang po sa mga co-host or host, no? Kung may mga nagtatanong sa FB Live natin. And paki-check po yung message natin, baka may mga open for no? Yan. Open daw si Doc for kahit mga 5 minutes. Tanungin niyo na po. 5 questions siguro, Coach Chris, mga 5 questions. Yeah. Entertain tayo ng 5 questions for Doc. Yeah. Anyways, you can still ask questions sa lahat po ng members and of course, sa lahat po ng mga bisita natin all over the Philippines and all over the world. Pwede na po tayo magtanong. You can try to unmute your microphone sa lahat ng gusto magtanong. First question please. Ano po ang pwede natin itanong natin dyan? First question po para sa ating mga bisita. Unmute lang po. Unmute lang po kayo para marinig po kayo ni Doc. Yeah. Guys, feel free. 5 questions. Entertain natin with Doc. Yeah, 5 questions. Raul Untok. Yes? Raul Untok. May tanong po. Ano po yun? Sige po. Yes, nakikinig po si Doc. Considering na ang penetration ng eye care is nasa 300 mm, pwede ba kung walang wanding sa spinal, pwede bang sa dibdib na lang muna? Opo. Yes. That's a good kasi kung hindi kaya sa likod, pwede naman po sa harap. That's the same thing po. Kasi aabot naman siya no? Ang mas maganda lang kasi ang yung structure na dinadaanan ng before you reach the spine, kung sa harap ay yung heart, no? Part ng lungs, no? May breastbone. Doon naman sa yung mga bituka, no? Yung part ng liver, and then yung pancreas, yung urinary bladder o pantog, at yung prostate kung yung lalaki, yung uterus and ovaries kung babae. Although kung sa likod naman, diretsong spine, because after the skin and the fat tissue and the muscle, no, diretso na sa spine. Okay, but wala naman pong problem kahit sa harapan nyo. Kasi ako, kagaya ko, wala akong taga-blower sa likod. Sa harap ko ginagawa. Okay? So, lamang po yung accessibility, no, yung directly, no, galing sa blower, no. Okay. Marami pang idadaanan. But again, it will have the same effect. Okay, salamat po, Doc. Okay, thank you for the question. Next question. Any question? Live, you can unmute your microphones. Second question, please. Pwede na po kayong dumiretsyong tanong. Okay, may question. Any initial reactions po sa body?
Yeah. Kay Cecil, all the way from Tanong Cecil po. Cardino. Doc, question po ni Ma'am Cecil Cardino. Any initial reaction po sa body? Mainit. Any initial reaction? What do you mean? Yung sa Itera? Yung terahertz? Yes, Doc. Yung po yung tanong niya. Okay. Ganito po, medyo maano yung question yun, medyo malawak, no? Unang-una, kung first time ka mag-Itera, no? Well, we suggest that you drink the terahertz water. Sa terahertz water pa lang, nagkakaroon ka na ng effect, which is gumaganda yung blood flow, yung viscosity niya, no? Nagiging less, no? Number 2 is yung heat, no? Kung yung heat sa iyong mga kamay, no? Sa paa, sa talampakan, sa kilikili, no? Pansinin niyo, kung kayo ay may problem sa katawan, yung konting sayad lang ng blower, mas mainit, mas nakakapaso. So, ibig sabihin, that's a sure sign na meron kang problem, either sa yung nerve or sa blood supply. Pero pag tumagal na, makita mo may ilang araw ka na, kahit ilapit mo, hindi na ganun kainit. Ibig sabihin, you're gaining a healing process. Now, merong isang tinatawag na healing crisis naman, no? That's some of the initial reaction. No, halimbawa, lalo sumakit, no? Yung kasing lalo sumakit is part of the process ng healing. No, yung mga toxin, mga lahat ng bara doon sa katawan ay naaalis. Yung pag-alis na yon will cause pain. Okay? Sumunod naman, makitang tiyan ko. The same, no? Ganun pa rin, healing crisis yon tinatawag, no? But all you have to do is continue doing what you're doing, no? Yung kung tama yung inyong therapy, no, with Itera. Okay, so yun po ang what probably is the best answer to say na kung ano yung initial reaction ng katawan sa healing sa Itera care. Okay, that would be great. I think we have the third question. We would like to ask all the way from yung team ng Davao, all the way with Ma'am Tata or Ma'am Flor Fribe Davao. Do you have questions sa team ni Coach Win Discovery? All the way from Davao, may question po ba kayo? Ito, Coach DJ, may question sa chat. My question is, Doc Joey, kung ang patient had undergone an angioplasty, saan lang pwede po mag-blower? Yung pong kung nag-angioplasty na iniwanan na, kasi meron pong angioplasty na iniwanan ng stent. Meron pong angioplasty na binalun lang, no? Binuka lang, tapos wala naman nilagay. Sabi nga natin, wag pa kung ang tao ay mayroong stent, no? Kasi minsan meron yung parang screen no? Yung parang screen na naiiwan, no? So iinit din 'yon, no? Kagaya ng mga may pacemaker, hindi natin pwedeng itapat. So but pwede naman siya around, no? Wag niyo na lang itapat para hindi na tayo magka-problem because yung init kagaya ng mga may metal, sa may mga fracture, no, iinit po yun unless ang hawak mo ay pro na may cold setting, that's fine. Okay? Ganun din, baka idagdag yung mga open wound, no? Open wound, wag yung idiretso because gaganda yung blood flow, bubuka yung ugat, magdudugo. Okay. Although kung around, mamamatay yung mikrobyo. Sabi nga natin, sensitive yung mga germs, virus, fungi, bacteria sa terahertz frequency. Mamamatay agad. At 300 pa lang, patay na sila. 300 hertz lang, patay na sila. Anyways, Doc, we have a question all the way from John Gabriel. Good eve, Doc. Joey, kung nag-undergo ka ba ng operation, pwede po bang gumamit ng Itera Care? Depende po doon sa operation, no? Kung anong klaseng operation. But sabi ko nga, ang galing naman ni Ma'am Jo Stayago, nagbo-blower habang nakikinig. Yes. Hi, Ma'am. Ayun. Anyways, pwede po kung nag-undergo, pero wag lang nga po doon sa wound, no? Okay. No? Kung yan po ay nakasarado na, pwede. Po, let's take good care of that wound. Okay? Kasi may iwasan yung mga infection pag ganyan. Doc,
Meron lang po akong may na-encounter lang po ako na kasi tanong mo nung isang bisita ko nung nakaraan. Hindi ko alam kung tama yung parang lactose tolerance ba yun, yung madalas ata siyang laging na-digest. So parang niya, sabi niya, kuya, kung ilalagay ko pa sa tiyan to, di mas baka lalo akong ma-Jeff. Sabi ko, sandali, ko para mas maganda ata kung may correction yan, pero i-ask ko kay Doc. Number one, na-identify mo na kung bakit ka nagkakaroon ng problema sa diarrhea, which is lactose intolerance. So, ibig sabihin, mga dairy, so hindi pwede. Okay, so, parang hinihika ka, tapos ginagamot yung hika, pero hindi mo iniiwasan yung mga nakaka-allergy sa'yo. Ang nagbibigay ng problema ay yung dairy. Nagkakaroon ng lactose intolerance, no? Hanap ka ng mga lactose free, no? Na mga supplements or dairy, no? Yon, pwedeng naka-label naman yan lactose free. Pero kung nagbo-blower ka nga pero kumakain ka pa rin nung nakaka-allergy sa iyo, nandun pa rin yung problema, hindi mo tinanggal. Okay. So malaking tulong sa kanya, Doc, na pag nagbo-blower siya, hindi naman maapektuhan yung sa tiyan. Mas lalong magno-normalize. Di ba, ang sabi nga natin, yung allergy kasi is a form of inflammation. Di ba? So anong sabi natin sa Itera? It relieves the body of inflammation. Okay. Pwede ko bang pansinin si Ma'am Jo Sayago? Ma'am Jo. Ma'am Jo. Ma'am Jo. Ma'am Jo. Hindi ka pinapansin, Doc. Doc, may Rico lang all the way from Davao. Natanong ni Ma'am Tata, Hoy, nandiyo kami sa Sunday. Sa FB, Doc. May tanong po, sa breast cancer po, saan po ba dapat i-blower? Okay. Meron po akong case ng breast cancer ngayon . Number one, kung wala naman yung open wound dun sa minsan merong breast cancer na may butas na no? Siyempre kailangan natin sundin yung protocol natin kasama yung spine. Tapos mag-focus tayo dun sa may bukol. No? Isama ho natin yung kulani sa kilikili kasi ang kulani ng breast cancer ay nasa kilikili. Okay? So, importante rin na tagalan nyo ng konti doon sa spine dahil nandun yung stem cells, no, na pinipilit nating palabasin para makatulong sa ating Pwede niyo po indirekta yan sa mismong tumor or bukol. Kasi lalong-lalo na maobserbahan niyo kung yan ay malaki, mawawala yung water retention. So liliit yung bukol. Okay? Yun. Any last and final question bago natin ibigay sa ating butihing mentor and coach na naka-standby? Last and final question sa Davao? Ma'am Tata, yes? Yan, may Coach, yung Doc, yung blood infection? Ay po, Doc. Blood infection, Doc. Opo. Sepsis. Opo. Blood infection. Opo. Ang sabi nga natin, di ba, sensitive yung mga bacteria, virus, fungi sa terahertz. So, makakatulong po yun. Wala ko kayong dapat i-focus na sa katawan, kundi yung area na nagkaroon ng infection unang-una, pero siyempre gusto natin na yung buong katawan ay ma-blower natin, no, yung ginagamit nating protocol. Isa pa po yung pag-inom ng terahertz water. Yun. Opo, talagang in-stress ko talaga yung terahertz water No, kasi kahit hindi ka pa nagbo-blower, terahertz water pa lang gumagaling ni. Wow. Anyways, that would be all sa lahat ng mga question and answer po. Hello po. Another question po, pwede pa po. Mahabol, Ma'am. Sige po. Yes, sige, Ma'am Maria. Sige po. Yes po. Kasi yung sa sir ba, sa cervix ba yun? Ay sa mattress po, may blockage ang mattress niya. Saan po pwede Okay. Ano kayang blockage yun, no? Anyway, baka naman kung sa ugat yan, diretso po after nung magamit niyo yung mga ibang meridians, yung pressure points, yung spine, no, pwede niyo pong idiretso sa mattress. Pwede sa mattress. Maganda ho yan, kung meron na kayong ultrasound before kung bakit nagkaroon ng problema,
maganda ho sana after niyo matreat at kumanda yung pakiramdam, pa-ultrasound niyo po ulit. Ultrasound ulit. Opo. Sige po. Para meron tayong before and after, meron tayong objective na basihan na gumaling talaga siya. Hindi lang yung basta pakiramdam, no? Hindi lang siya placebo effect. Kasi minsan may placebo effect eh. Pero ayaw natin yon sa ating device, no? Ang gusto natin objective na sinasabi natin, talagang gumaling yan. Ito yung ebidensya. Diba? Okay po. Sige po. Thank you po. Again, very well said po sa lahat ng mga nagtanong sa Luzon, Visayas, Mindanao, together with our coaches. And of course, yun, nakita ko si Coach Win Discovery all the way from Davao and the rest of the team ng Davao team. Maraming salamat po sa lahat ng mga bago na nagtanong. We would like to call on, at syempre kailangan ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa mga haligi po ng ating industriya at syempre sa larangan po ng ating Freedom Global System. In behalf of my mentor Ana Ileto, please welcome on-cam the one and only coach and mentor from Team Empire Davao, Coach Nico Blanco. Good evening. So, well, sabi ko pa naman, Coach DJ, you'll do the honors of closing the session, no? So, well, kasi one thing is Mentor Ana, actually nag-relay ng message si Mentor Ana sa amin na that's why nandiyan lang siya sa background listening. She's already in Bicol. Our Team Freedom Global will have an event in Bicol this coming Sunday. So nandun na si Mentor, she's preparing. So for all the Freedom Global members, 'di ba? If you have any prospects in Bicol, keep in touch with Mentor Ana. Okay? So, yes po. Okay, so yun lang naman yung sabi ni Mentor Ana na nire-relay niya that medyo mahina lang internet niya doon. Okay, so for all those who attended and listened to Doc Joey's session or talk, di ba, thank you. I hope na madami tayong natutunan and I hope these things that we learned tonight, for all those people, part of Freedom Global, we can use this in sharing the beauty and benefits of our product. Dahil lagi nga natin sinasabi that it's a sin not to share the beauty of iTera Care. Okay? So, Coach DJ, I would like you to do the honors of closing the event tonight. Yeah. Wow. Ayun. Anyway, sa lahat po ng ating mga baguhan, sa lahat po ng mga kapapasok lang po, sa lahat po ng mga nakaintindi sa information na binigay ni Doc. Before kay close, Doc Joey, any last and final message para po sa lahat ng mga baguhan na andito po at syempre sa mga members na rin? Last and final message, Doc Joey. Maraming salamat po sa inyong attention, for listening. Pinagtiyagaan nyo rin yung aking lecture tonight. And I hope that we will see each other in the subsequent lectures. Nag-iisip po ako ng topic na maganda na pwede nating i-discuss next week. Unless you have any suggestion. And Beauty and slimming. Slimming, wow. Okay. Wow. Gusto ni Coach Ata. Pambihira, no? Sige po, pwede po yun. Aging gracefully, pwede rin ang topic, no? with iTera Care, diba? So, ang kanina ho, nabanggit ko na yung mga tinatanong sa atin lagi, kung pwede ba to sa stroke, kung pwede sa diabetes, pag-isipan ho natin, no, yung tanong na, pwede ba to sa walang sakit? Yes. Kasi ang dami niyan eh. No? Wag ho tayo maghanap ng mga may sakit. No? Walang sakit, ano? Hanap tayo ng lalo na yung sakit sa bulsado. Yeah, exactly. Masosolve. Pag ganun ang ginawa natin, masosolve yung problema sa sakit sa bulsa. Okay. But then again, continue using your iTera Care because this is one of the best technology. Sa dami ng mga nakikita ko sa internet, alam nyo, totoo yung sabi na the future of medicine is frequency medicine. Bakit ho? Kasi ang dami na hong lumabas ng mga device and gadgets about frequency, not only terahertz,
pero magugulat ka pag kinumpara mo, no, hindi naman dahil sa ako ay nag-lecture, malayo, no, malayo sa sinasabi ng ano. You can know it by yourself. Pinapalakpakan yan. Oh, malayo talaga. Kasi tinitingnan ko, i-research ko. Teka muna, ano ba yung kagaya natin? No, di ba ganon? Ano ba yung kalaban natin? Hindi naman sa kalaban, ano ba yung bago? May mga bago pero yung iba matagal na nilabas lang nila ulit. So, continue. I think having an iTera is a good gift, no, from the universe. Terahertz frequency is a very good gift. So continue and continue believing, no? That's another thing. You believe, no, na kayo ay gagaling. Kasi kahit may iTera ka, kung di ka naman naniniwalang makakatulong sa iyo, it's nothing. Yes. Okay. Thank you po. Very well said, Dr. Joey Sinchioco. Palakpakan naman natin. A heart naman dyan kay Dr. Joey Sinchioco. Maraming salamat sa information, Doc. Sa lahat po ng mga coaches, together with Coach Chris, lifestyle coach, Coach Tata Bustamante all the way from Davao, Coach Win Discovery all the way from Davao, and Coach Nico Blanco. And sa lahat po ng mga coaches na naandito. At sa Coach DJ, yes. Coach DJ, before you end, okay lang ba? Pa-heart ako sa lahat ng mga audiences, especially yung mga nasa loob. And okay lang ba na lahat tayo mag-say thank you kay Doc Joey para maulit pa yung ganitong topic. This is also because of Doc Joey, nakaka-attend tayo ng ganito. Imagine, this is a free consultation, guys. Imagine, Doc Joey. Heart tayo kay Doc Joey. Heart tayo. Heart. Yes, please. Yes, please. Thank you, Doc. Please, heart tayo. Anyway, sa lahat po ng mga friends out there, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga teams all over the world, all over the Philippines, sa lahat po ng mga coaches natin, and of course, together with Doc, again, Doc Joey Sinchioco, maraming salamat sa time, sa effort, sa pagtsatsaga, sa lahat ng team na mabigyan mo ng information, dissemination, all about iTera Care and all about the sickness na pwede nating maitulong kasama ng ating iTera Care. Again, guys, pwede nyo na pong kausapin maya-maya ang lahat ng mga nag-invite sa inyo at lahat ng mga taong dapat nyo kausapin kung bakit kayo nandito ngayon in a short while. Again, in behalf of Mentor Ana Ileto with Freedom Global Family, maraming salamat, guys. God bless. For now, we are signing off. God bless. Thank you, guys. Thank you.